Na-record akong utot. Ito na yung pre-assembled solar setup natin. Tinisting na, naka-under yung ref. Kung nakikita nyo, hindi masyado maklaro. Palayo natin. Ito. Umilaw itong red. Kasi nadidetect niya na may heavy load. Lapit natin. Heavy load. Kapag itong green, normal load. So, nadidetect yan. Yung indicator. Galing yan dito. Diyan. Pasok yan dyan. Itong isa naman, papunta to dito sa safe load sensor yan. Tapos ito yung kanyang emergency power switch. Ay didiscuss ko to mamaya. So ngayon, tingnan mo natin yung whole system. Yan. Nasa whiteboard natin siya nilagay. Malinis na whiteboard. Yan. 1000 watts inverter. Matibay na klase. Tsaka solar charge controller. So, iano muna natin yung wiring. Discuss muna natin yung mga input at saka output. Paano ba siya i-wire? So, ito yung isa. Ito yung PV in. Ito, kung nakikita nyo, galing to sa PV, photovoltaic, yung kanyang mga solar panel niya. Galing to dito. Tapos may note naman dito, makikita nyo. PV input, negative. PV input, positive. Yan. Positive, negative. At saka nasa 55 volts na yung kanyang maximum. So 55 volts times 12, kung 12 yung system nyo, so nasa mga 300 watts lang, kasi volts times amperes yan eh. So i-discuss naman natin itong kaibahan niya sa ibang pre-assembled solar setup. Dito na tayo. Yan, basahin natin, may note nakalagay dito Note: when the emergency power is switched on, it disabled. Yan. It disabled the safe load system, and it can cause the inverter to overload. It's important to check the load if the inverter can handle it. So, saan ba itong emergency power switch? Ito. Yan. Bali, pag i-switch on mo yan, nababypass itong safe load sensor. Kasi naka-series lang yan dito eh. Ito yung kanyang sensor. Kita nyo. Yan. Ito yung kanyang wires. Papunta yan dito sa module. Yan. Punta siya dito. Yan. Sundan natin. At saka naka bypass dito sa emergency switch. So i-off natin. Ang mangyayari kasi niyan, kasi naka-short na to, madidetect ng, kasi itong sensor nagdidetect to ng load. Yan, nagdidetect siya ng load ng
AC. So halimbawa yung AC nyo mataas na yung load, na didetect niya ng safe load control. Ito, kapag na-detect niya na mataas na yung load, easy switch off niya yung ita-transfer na yung ETS. Galing yan dito eh. So sundan natin, kita nyo ito siya. Sundan natin yung wires, papunta yan dito sa inverter. Yan. Tapos itong wire naman na isa, itong dito sa gilid nagmula, yan, papunta yan siya sa AC, ibig sabihin sa grid. So grid itong dito, inverter itong dito. So ang output nila nandito, papasok yan siya dito, tapos out na yan dito sa appliances. So ang mangyayari ganito, kasi naka-short na to, kahit may ma-detect na heavy load yung system, ma-detect niya na may heavy load, hindi na niya pagaganahin to. So lahat ng load kukunin dito. Paano kung nagpaandar ka ng ref? Kung nagpaandar ka ng ref, mag-surge yun, malaki yung surge ng motor ng ref eh, mag-overload to. So ang mangyayari, magpo-fault itong dito, yan, iilaw yan ng red. So ang gawin nyo, i-off nyo lang at saka i-on. At saka ganito pala, itong sa baba, yan, LVD yan eh, low voltage disconnect. So kahit naka-on ito, kung hindi pa siya nakaabot sa specified voltage na ma-full itong battery, hindi pa niya pagganahin itong system. Ibig sabihin ang lahat ng power sa grid lahat. So tingnan natin ha. So ang battery natin ay may 12.8 na. Itong LVD, yan, may LED yan sa baba, makikita nyo. Tingnan natin yung setup. So 12.3 ang kanyang cut off, tapos 1.3, yan, 1.3 yun, yan, 1.3 ang kanyang cut off. So ang mangyayari niyan, ilawin natin. Ang mangyayari, kapag hindi pa siya nakaabot sa ano yan eh, 12.3 plus 1.3, so nasa mga 13.6. Okay, pag hindi pa siya nakaabot sa 13.6, hindi pa gagana itong system ng overload system. So kahit naka-on itong inverter, hindi pa siya gagana. So lahat ng power dito muna. Kapag may enough power na itong battery, pag umabot na siya sa 13.6, gagana na to. Kapag gagana na to, LVD, bibigyan niya ng power itong safe load control. At saka gagana na itong system. Indicator, sensor, ito yung pinaka-importante dito eh, itong sensor na to. Tapos ito, multifunction relay, gagana na siya. So ganun yan. So ang mangyari kasi, balik tayo dun sa topic natin, ito, kapag i-on nyo yan, di ba? Tapos na yung ref nag-andar. So nag normal load na siya. Green na yung umiilaw. Kikita nyo. Green. Kanina red. Ngayon green na. Kasi nasa normal load na lang siya.
So dito yan, nadidetect kasi ng load sensor na normal load na. So kaya ilaw na itong normal. So ganito yan, kapag i-switch nyo ito, parang masu-short niya yan, kasiris lang yan dyan. Pag ma-short niya yung ito sensor, hindi na gagana to. So lahat ng power kukunin niya dito sa grid. So safety na ito, safety na. Baliktad. Kapag naka-on pala ito, lahat ng power kukunin niya dito. Sorry. Nag-explain lang tayo, naguguluhan lang tayo, no? Pero ganito, doon pala tayo sa topic about dito. Kapag naka-on ito, emergency power, lahat ng power kukunin niya dito. So halimbawa nagpa-andar ka ng ref, tulad kanina umaandar yung ref namin. Mataas yung power surge niyang ref minsan abot to sa 1,000 mahigit. So mangyayari, mag-overload to, mamatay yung system nyo. Kaya napaka-importante nitong system na to. Kaya kung mag-on ka nito, kailangan yung mga heavy load appliances tanggalin nyo muna kapag mag-on ka nito. Ito yan, kasi lahat ng power dito niya huhugutin lahat. Papunta yan dito sa ETS yan. Yan yung ETS natin. So ganun yan. Sana naliwanagan kayo doon. Ito yung sa mga input nya, PV input galing sa solar, AC input galing sa grid, tapos AC out papunta na sa mga appliances. So wala tong power interruption, at saka may safety ito na hindi masisira agad, hindi ma-overload, at saka ito ma-enhance yung power ng battery. Hindi naman siya bugbog sarado kasi kapag aandar yung heavy load, dito naman siya kukuha sa grid. Tapos kung normal load na lang, kagaya nito, normal load, green yung nakailaw, dito siya kukuha sa inverter. So maglalagay ako ng link sa Shopee at saka sa Lazada. Doon yung mabibili ito. Check nyo lang yung availability. Halimbawa wala pa, 0, antayin nyo lang. Kapag may matapos na naman, ipopost ko naman doon. Okay.